Una, sinabi ng metadata, mga phone records lamang ang tinitignan ng US National Security Agency sa mga cellphone upang malaman ang mga tinatawagan ng mga grupo tulad ng mga terrorist at kalaban ng USA ang minomonitor ng mga US spy agencies. Sumunod na pati ang mga kaalyado ng USA tulad ni German Chancellor Angela Merkel at iba pang world leaders ang pinapakinggan daw ni Uncle Sam. Pati text messages kayang basahin. Pero ngayon, tila mga popular applications sa mga smartphone at tablet at social media ay di umano binabantayan na rin ng National Security Agency ng Amerika. Angry Birds at iba pa mga smartphone games at online sensations tulad ng Candy Crush ay kayang at namamonitor rin. Sa pamagitan daw ng mga cookies, parehong paraan na ginagamit ng mga advertisers upang lagyan ng ads sa mga popular na application ay nakikita. Nalalaman rin kung sino ang mga friends, likes at iba pang mga conversations sa Facebook. Sa pamamagitan ng profiling, nakukuha ang list of possible connections. Muling lumalabas sa kanyang lunggaan sa Russia si dating US National Security Agency contractor Edward Snowden. Sinabi niya sa German television network ARD na gagawa rin ng NSA sa pamamagitan ng monitoring. I don't want to preempt the editorial decisions of journalists, but what I will say is there's no question that the U.S. is engaged in economic spying. If there's information at Siemens that they think would be beneficial to the national interests, not the national security of the United States, they'll go after that information and they'll take it. Kasabay nito, humingi si Snowden ng karagdagan security makaraan ng lumabas ng ilang threats sa isang article mula sa mga official ng Pentagon at NSA at may plot daw na i-liquidate ang American whistleblower. Sinabi rin ng abogado ni Snowden na wala siyang regrets sa nagawang expose dahil nararapat lamang at mapigilan ng sobrang paglabag ng mga spy agency sa privacy ng mga pangkaraniwan mamamayan. We clearly understand that there is a serious danger for the life and health of Edward Snowden. An NSA intelligence officer says that it's easy to imagine a situation where he walks around Moscow, for example, after doing his groceries, and he accidentally bumps into someone, then he suddenly feels drunk, goes home, and dies in the shower. In his situation, he has to think about his security. Sa Estados Unidos, sinabi rin ng US government na babaguhin na ng mga gathering of monitoring ng communications upang maiwasan ang pang-abuso ng privacy on a broad ng range of mga shared mamamayan. security challenges. Pero tiyak ng US government na ito ay para lamang sa mga US citizens at nationals. At ang mga ganitong gawain para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa likod ng patuloy na banta ng international terrorismo ay gagawin pa rin. 3 na ang naisampang kaso ng USA laban kay Snowden sa pag-violate niya ng secrecy laws at pagbunyag at paglabag sa sinumpahan tungkulin sa ilalim ng mga non-disclosure regulations ng US federal government. Para sa Telebisyon ng Bayan, Mike Cohen, PTV News.